kilometers. The shock was also felt in some parts of the province of South Cotabato. Ito ang Salakot Online Broadcasting Network para sa lindol sa Mindanao. Balot Island sa Sarangani niyanig ng 4.9 magnitude na lindol ngayong umaga. Niyanig ng 4.9 magnitude na lindol ang Balot Island sa Sarangani alas 9:18 ng umaga ngayong araw. Ayon sa PHIVOLCS, ang naturang lindol ay itinuturing na aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na naganap noong ika-8 ng Hunyo. Mabilis na tulong at rehabilitasyon ipinangako ni DPWH Secretary Dizon matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ipinangako ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mabilis na pagbibigay ng tulong at pagsasagawa ng mga rehabilitasyon sa Mindanao. Ito ay kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama kahapon ng umaga ng ika-8 ng Hunyo. Ayon kay Dizon, agad na sisimulan ang mga pagkukumpuni upang matugunan ang mga nasirang infrastruktura sa iba't ibang lugar. Binigyang diin din niya na mananatiling nasa mga apektadong lugar ang pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagtugon at pagpapatupad ng mga hakbang para sa pagbangon. Sinabi ni Secretary Dizon na sisikapin nilang maibalik agad sa normal ang sitwasyon. Samantala, tiniyak naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na may sapat na relief supplies ang pamahalaan na nakahanda para sa distribusyon. Dagdag pa ni Gatchalian, hindi magiging problema ang pondo at supply para sa mga apektadong mamamayan. Mga flight papunta at palabas ng Gensan kanselado dahil sa naganap na 7.8 magnitude na lindol kasama ang mga biyahe mula Gensan papuntang Iloilo. Kanselado ang mga flight papunta at palabas ng General Santos City dahil sa naganap na magnitude 7.8 na lindol. Kabilang sa mga nakansilang biyahe ang mga flight mula Gensan at papuntang Iloilo Matatanda ang pansamantalang sinuspinde ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon ng paliparan upang magsagawa ng pagsusuri sa mga air navigation facilities, kagamitan at kakayahang operasyonal ng paliparan matapos ang malakas na lindol. Mga namatay sa lindol sa rehiyon ng Davao umabot na sa 4. Patuloy ang assessment sa mga paaralan, gusali at infrastruktura. Umabot na sa 4 ang kumpirmadong namatay sa rehiyon ng Davao dahil sa malakas na lindol na tumama sa Mindanao kahapon ng umaga ng ika-8 ng Hunyo, ayon sa Office of Civil Defense or OCD Region 11. Ayon kay OCD Region 11 Information Officer for Operations Ezra James Fernandez, patuloy pa ang verifikasyon ng iba pang ulat mula sa mga apektadong lugar. 3 sa mga namatay ay mula sa Balot Island sa Davao Occidental. Sa barangay Mabila, isang naninirahan ang namatay matapos matabunan ng gumuhong istruktura. Sa barangay Patuco, isa pang biktima ang namatay habang 5 naman ang nasugatan dahil sa pagguho ng lupa na dulot ng lindol. Sa barangay Conel, isang naninirahan rin ang namatay matapos matabunan ng nasirang moske. Samantala, isa ring namatay ang naitala sa lungsod ng Digo sa lalawigan ng Davao del Sur. Sa buong Mindanao, umabot na sa 37 ang kumpirmadong namatay dahil sa magnitude 7.8 na lindol ayon sa Office of Civil Defense. Sa lungsod ng Davao, wala namang naitalang namatay at malaking pinsala sa mahalagang infrastruktura ayon sa City Information Office o CIO. Ayon kay CIO Head Harvey James Lantixe, nagpapatuloy ang monitoring at assessment sa mga gusali, paaralan at iba pang infrastruktura upang matiyak ang kaligtasan ng publiko.
Napapatuloy rin ang structural assessment sa mga pribadong establishmento sa pamamagitan ng Office of the City Building Official o OCBO. Hinimok ang mga may-ari ng gusali na agad iulat ang anumang bitak o posibleng pinsala sa kanilang mga istruktura. Samantala, kinumpirma ng Department of Education Davao na walang mag-aaral at school personnel na nasugatan sa lungsod ng Davao. Patuloy rin ang inspeksyon sa mga paaralan upang matiyak na ligtas ang mga pasilidad bago ibalik ang face-to-face classes. Napapatuloy rin ang inspeksyon sa mga tulay at kalsada sa lungsod ng Davao at lalawigan ng Davao del Sur. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang Bolton Bridge sa Barangay 34D sa lungsod ng Davao habang isinagawa ang structural assessment, samantalang limitado lamang sa mga magagaan na sasakyan ang pagdaan sa Bukana Bridge bilang pag-iingat. Sa lungsod ng Digos, isang lane lamang ng Maharlika Highway ang maaaring daanan matapos ang soil slope collapse na dulot ng lindol. Dahil sa posibilidad ng mga aftershocks at habang hindi pa natatapos ang lahat ng structural assessment, nananatiling suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Davao ngayong ika-9 ng Hunyo. Nagpatupad din ang lungsod ng work-from-home arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno maliban sa mga ahensyang nagbibigay ng serbisyo sa seguridad, kalusugan, sanitasyon, trapiko, serbisyong panlipunan at disaster response. Patuloy ang assessment at monitoring ng mga otoridad sa buong rehiyon ng Davao upang matukoy ang kabuuang pinsalang idinulot ng malakas na lindol. Mga kasadya, idalangin natin ng tuloy-tuloy sa lungsod ng General Santos at iba pang lugar ng Mindanao na naapektuhan ng lindol. Abangan ng iba pang mga balita mamayang alas 9:30 ng gabi sa Philippine Headlines. Ako ang inyong lingkod sa Balita Online, Apolinario Dignadice Valencia. Amping kasadya. Kilometers. The shock was also felt in some parts of the province of South Cotabato,